Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na takot sa pakikipagsapalaran tungo sa tagumpay. Siya ay si Aida. Takot ako sa mga pagsisikap na walang katiyakan sa lungsod. Siguro'y dahil nakikita ko ang naging resulta ng pakikipagharimulan ng aking mga kalugar para sa kanilang mga anak. Napawang kabiguan lamang ang mga sinapit at ang katotohanang hindi ako makabitaw sa mga kasaysayan ng nakaraan na hanggang sa ngayon pilit ko pa rin pinaninindigan. Doro, papasok na ako dyan sa loob, ha? Nagluto ako ng sinampalukang manok. Kaya ito, dinalang kita ng isang mangkok. Nagdala na rin ako ng kanin para kako hindi ka na magsaing. Lalapag ko rito sa lamesa mo. Maraming salamat lagi sa pag-aalala sa akin, Felix. Sino po ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo rin. Mabuti pa kumain ka na. Sige, habang mainit pa ito sabaw ng sinampalukan. Ang totoo, kinatatamaran ko na ang buhay. Huwag mo sinasabi yan. May sarili kang lupang sinasaka. May sariling bahay na tinitirahan. Kahit paano, mapalad ka pa rin masasabi. Kung hindi siguro ilagaw sa akin ng kanyang mga pangarap ang anak ko, Felix, para akong ililibing ng buhay, kapalit ng kanyang mga ambisyon. Elen, ang sabi ko'y mamitas ka na ng mga kalamansi ibebenta natin sa bayan. Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Sandali lang po, Nay. Inaayos ko lang po itong mga requirement ko na kakailanganin ko para sa pag-a-apply sa kolehiyo sa Maynila. Ano ka mo? Anong sinabi mo? Luluwas po kasi kami bukas ni Levi, papuntang Maynila. Mag-a-apply po kasi kami sa isang kolehiyo doon, kung saan naroroon yung mga kursong gusto namin. Software engineering po kasi ang gusto kong kunin, Nay. Hindi ba sinabi ko sa iyo sa trade school sa bayan ka mag-aaral ng vocational? Po? Narinig mo ako, ha, Milen? Sa trade school ka magpapa-enroll sa pasukan. Pero tayo, wala po sa trade school yung kursong gusto kong kunin. Puro maikling kurso lang pong naroon eh. Maritime course pong gusto ko. Wala akong itutustos sa kursong gusto mo. Lalo na sa ambisyon mong pag-aaral sa Maynila. Tay, ako na po ang bahala sa sarili ko sa Maynila. Marami po akong mapapasok ang trabaho noon para maging self-supporting ako. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Kaya payagan niyo na po ako. Pagkatapos tutubukan na rin na sungay at buntot sa pagtira mo sa Maynila. Tay, Susumagin mo na rin ako pagdating ng araw dahil matitigas na rin ang iyong mga pangangatuwiran. At ang pinakamasaklap ang pwedeng mangyari, kalilimutan mo na ang ugat ng iyong pinagmulan. Ang gusto ni Inay, kumuha na lang ako sa trade school ng short course sa pagtatanim at pagpapalago ng mga prutas at gulay. yan din ang ipinipilit sa akin ni Tay. Maikling kurso rin sa agricultural crops production. Ang lagi nilang sinasabi, para rin daw sa magandang kinabukasan natin. Kapag napagyaman natin ang mga lupang minana pa nila sa kanilang magulang. Kung talagang gusto nilang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, bakit hinahadlangan nila ang mga pangarap natin? Bakit ayaw nila tayo makapag-aral ayon sa mga gusto nating makamit sa ating mga buhay? Tuwing dadaan talaga tayo rito, Gloria. Nalulumo ako kapag nakikita ko ang bahay ni Doro. Pinangangatawa na nga kasi niya yung kalungkutan. Tignan mo, oh. Ang dilim sa loob ng kubo niya.
mano man lang magsindi, kahit isang kandila, para naman lumiwanag siya doon sa loob. Ewan ko ba naman sa taong yan? Pati ka mo yung bukid niya. Hinayaan na niya nakatiwangwang. Puro damon ligaw na nang huli ko makita. Ay, sayang na sayang yung lupa. Kung tinamnan niya yon, o di sana kasabay natin siyang aani ngayon. Ay, nawala na nga kasi siya ng gana sa buhay. Buhat nung magpunta sa Maynila yung anak niya para raw mag-aral. Kung bakit naman kasi yung bata na yon mula nung umalis, abay, hindi na nasilip ang ama. May iniwan ngang cellphone number. Hindi naman makontak ni Kuya Felix. Ay, sus, talagang ganun. Palaging nagbabago ang buhay. Gayon din yung mga tao sa paligid. Pero hindi naman yung dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Sinasayang niya yung mga panahon niya. Maraming bagay pa po pwedeng niyang gawin, lalo na para sa sarili niya. Doro, ako uli ito. Dinalan uli kita ng pagkain. Tutuloy na ako, ha? Sabi ko na naman sa'yo, huwag mo na akong dalan pa lang kung ano-anong pagkain. Sinusuka ko lang din kasi ang mga kinakain ko. Ayoko lang kumain dahil palang ayaw nang tanggapin ang sikmula ko. Paano nga nagpapalipas ka ng gutom? Naku, masama na yung ubo mo. Maigi yata samahan na kita sa health center para makapagpagamot ka ron. Hindi na. Ayoko rin lamang gumaling. At gusto mo ay lumala na itong kalagayan ko. Para mamatay na ako. Gusto ko na talagang mamatay, Felix. Ayan ka na naman eh. Nawawalan ka na naman ng pag-asa. Kaya nga lagi kitang pinupuntahan dito para madama mong hindi ka nag-iisa. Karamay mo ako. Nandito lang ako. Salamat. Pero ramdam ko na ang nangangapos ng hininga ko. May mga oras na hirap na ako. Sana nga isang araw hindi na ako magising. Akin na sabi yung mga papel na yan, Milen. Ibigay mo sa aking lahat. Hindi ako nagbibiro. Pupunitin ko lahat ng mga yan. Kapag nagpilit kang lumuwas ng Maynila ngayon. Pero Nay naman ngayon po yung huling araw para makapag-submit kami ni Levy ng requirements doon sa universidad na pinag-a-applyan namin. Kung hindi po kami makakaluwas ngayon, sayang naman po yung magandang pagkakataon na yun. Sasabihan ko si Kuya Felix, hindi kayo dapat makaalis ni Levy. Nay! Alam ko naman po kung ano yung kinakatakot ninyo Yung mawalan kayo ng taga-tanim at taga-ani ng mga kalamansing, sabi nyo nga, pinagkukunan natin ng kabuhayan simulat sa pool. Pero Nay, Ano? gusto ko po maging isang software engineer. Gusto ko po maranasan ang pag-unlad ng teknolohiya, ang pag-unlad ng mundo. Ako ang pakinggan mo, Milen. Ay. Dito sa lupang ito na kinatatayuan mo, nandito ang mga pangarap ko para sa iyo. Kaya huwag mong alisin sa akin ang pag-asang yon. Ama mo ko, Levi. Maaaring hindi mo nauunawaan ang mga mararamdaman ko kapag umalis ka. Dahil mas matimbang sa iyo mga pangarap mo. Itay, kasama ko po kayo sa mga pangarap ko. Kahit kailan, hindi po ako nagplano para sa sarili ko lang. Hindi ko po pwedeng baliwalayin ang inyong mga paghihirap sa pagpapalaki sa akin. Pero paano kung nahuwili ka na rin sa buhay Luzon? At hindi ka na bumalik din Matutulad din ako kay Doro na naiwang nag-iisa sa kanyang kubo.
nagkasakit at namatay na lang sa kanyang higaan. Napakasakit isipin yun, Levy. Alam mo, Aida, nang pumasa ang anak ko sa isang scholarship program sa Canada, nakaramdam ako ng tuwa para sa kanya. Pero, nakaramdam din ako ng lungkot para sa sarili ko. Kasi nga napalayo siya sa akin na malayong malayo. Pero naisip ko rin sa huli, may pangarapan ako para sa kanya. May pangarap din naman siya para sa kanyang sarili. Ako'y natatakot pa rin sa maaaring kahinatnan niya sa Maynila. Lalo na't babae siya. Pero dapat di natin tanggapin, hindi tugma ang mga pangarap natin para sa ating mga anak, Aida. Kailangan nating kilalanin ang mga gusto nilang marating sa kani-kanilang mga buhay. Hayaan nating mahanap nila ang mga sarili nila. Siguro nga, dapat na akong bumitiw sa nakagisnan ko sa aming mga magulang. Nasa lupa lang na ito umiikot ang buhay. Nalimutan kung maaaring dito man magsimula ang iyong mga pangarap. Pero maaaring hindi naman dito magtapos. Tay, pinapayagan niyo na po akong lumuwas ng Maynila. Oh, May extension pa naman doon sa ina-applyan ng Universidad ni Milen, di ba? opo. Kaya makakahabol pa po kami ni Melen. Sige. Bukas ng umaga, ihahatid namin kayo ng tiyang Aida mo sa terminal ng bus na papaluwas ng Maynila. Maraming salamat po, Itay. Pangako, wala pong magbabago sa pagitan ng mga pangarap ko at pagmamahal ko sa inyo. Para po sa ating dalawang lahat ang pagsisikap na gagawin ko. Ang ina yun. Hindi na matapos-tapos ang mga luha. Oy, Belen, yung laging biling ko sa iyo, ha? Maging matapang ka sa buhay Maynila. Mabilis ang takbo ng buhay roon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kaya ko po ang sarili ko. Paano ba ako mapapanatag sa pagkakalayo natin ito? Pangako po. Palagi po akong uuwi dito sa baryo. Ito pa rin mo pangako mong yan, anak. Opo, Nay. Palagi rin kita hintayin. Sino nga ba ang hindi sumusubok sa buhay na walang katiyakan? Pero ang tiyak, lahat tayo ay may pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. At dapat nating tingnan ang mas malawak na mundo para sa ating mga anak. Para sa kanilang mga sariling pagkakakilanlan. Para sa kanilang mga sariling layunin. Nagulat nga ako sa naging mabilis na takbo ng panahon. Huling semester na pala ni Milen sa software engineering. Naghahanda na siya sa kanyang pagtatapos. Tulad ni Levi, na nasa kanyang on-the-job training na rin sa kanyang maritime course. Ngayon ko nauunawaan ang kahalagahan ng kaisahan ng damdamin ng isang magulang at ng isang anak sa pagtupad ng mga layunin. Ako si Aida, at ito ang aking buhay. Ang mga pangarap ang nagtutulak sa atin upang humubog ng isang buhay na may direksyon dahil sa kagandahan ng mga ito. Nagsisimula ang isang magandang kinabukasan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Aida. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Muntiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon,
June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalaga at kung paano niya natutuhan na higit na mas mahalaga ang kagandahang loob kaysa sa pisikal na kaanyuan ng isang tao. Siya ay si Anika. Anika ang pangalan ko. Pero ni minsan, hindi ako tinawag ng mga nakakakilala sa akin sa totoo kong pangalan. Dahil ang tawag nila sa akin ay Pango. Kaya mula nang nag-aaral pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko na pagdating ng panahon, magpapa-nose job ako at ipakikita ko sa kanila na higit akong maganda kaysa sa kanila. Ano sa tingin mo, Hana? Maganda pa itong bago kong glasses? Hoy, mahal to ah. This is what you call transition glasses. Umiitim ito kapag mainit. Parang nagiging shades. Tapos may anti-blue light din to para maprotektahan ang eyes natin from the radiation. Ah, okay. Maganda. Gusto ko rin yan. Dapat pinalagyan mo ng tali, Anika. Ano? Sabi ko, dapat pinalagyan mo ng tali ang salamin mo. Bakit? Para hindi malaglag. Kasi wala kang nose bridge, oh. Uy, Bal, ano ba? At least, ako, nose bridge lang ang problema ko. Eh, ikaw, ang baho ng hininga mo. Ew! Ang may imburnal. Ang sinabi mo? Oo, huwag ka nang kumibo kaya, no? Totoo tama naman yung sinabi ko eh. Tama na kayong dalawa. Magsisimula na naman kayo eh. Talo niyo pa yung mga teenager kung mag-ukrayan. Umilas nga kayong profesional. Nasa trabaho tayo eh. Ha? Mga disente naman kayong tao. Wow! Akala mo naman kung sinong napaka-prim and proper mo. Pero pwede mo pang ibalik yan sa paggawa ng salamin, Anika. Para naman huwag malaglag. Sayang yan. Bal, ano ka ba? Di ka ba titigil? Oo na. Alam mo, umanda ka sa akin, Bal, ha? Kapag naipaayos ko tong ilong ko, talagang huyo ka sa akin. Ha? Yan! Nakapaghulog na ako sa savings account ko. Kunting-kunti na lang, makakapagpaayos na ako ng ilong ko. Anika? Ma, bakit? Juan, may pera ka ba dyan? Ho? Bakit? Hira muna ako. Yun naman ay kung may pera ka lang. Eh, bakit nga po? Pambili ng gamot ang kuya mo. Minsan kasi, sumasakit pa rin yung binti niya pagkatapos siyang operahan. Eh, bakit? Yung asawa niya? Alam mo naman, marami pang ibang pinagkakagastusan ng mag-asawa. Yung 3 nilang anak, nag-aaral na. Kaya to the rescue ka na naman. Ay, naku. Tulungan na muna natin sila. Kasi na maaksidente sa motor ang kuya mo. Napakarami nilang ginastos sa ospital. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabangon. Eh, bakit? Kasalanan ba natin nagkaganyan si kuya? Eh, siyang hindi nag-iingat eh. Kung magpatakbo kasi ng sasakyan palaging harurot. Eh, Anika, hindi naman ginusto ng kuya mo ang nangyaring aksidenteng yun. Wala akong pera, ma. Ay, Manghiram na lang kayo sa iba. ay, siya. Sige. Tutulong ako sa iba, tapos sarili ko. Hindi ko matulungan. Ako bago kayo. Sarili ko muna. Hi, Wency! Kumusta? Magaling ka na ba? Baka naman you need more rest pa. Oo, ayos na ako, Anika.
Na-miss ka namin dito sa office. Gusto mo sabay na tayo mag-lunch mamaya? Ayos lang naman. Sabay din kami ni Bal eh. Sama ka na lang sa amin. Ay, sige, huwag na. Kami na lang ni Hanang kakain together. Ay, siya nga pala. If you need help sa mga backlogs mo sa trabaho, nandito lang ako. And I'm willing to help. Sige. Salamat, Anika, ha? You're welcome in advance. Sorry ho. Walang yakang waitress ka. Hindi ka ba marunong mag-ingat, ha? May trabaho pa ako from 1 to 5 p.m. Anong gusto mo mangyari? Pumasok ako sa opisina na ganito ay tsura? Tingnan mo! Yung kulay puti kong blouse, kulay brown na dahil sa kape! Hindi lang ako nagpipigil, baka kanina pa kita sa pulutan eh! Anika, tama na yan. Hindi naman kasi niya sinasadya. Ang sabihin mo tatanga-tanga yan! Waitress ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos sa trabaho mo? Tama na. Halika na. Oh, ano nangyari? UNC? Nandito rin pala kayo? Anika, Ay, naku, nakakainis! natapunan ka ng kape? Oo! Paano tatanga-tanga kasi yung waitress na yan? Uy, konti lang naman Matutuyo rin yan, mamaya. Buti nga, kape lang eh. Hindi sabaw ng malansa. Masyado mo naman pinalalaki yung problema, Pwede ba tumigil ka? Hindi ka kasali sa usapan, ha? Tabi nga dyan! Ay, nako. Alam mo kung anong pangit kay Anika? Ha? Hindi naman talaga ilong niya eh. Kundi ang ugali niya. Anika, Oh, bakit kuya? Kung manghihiram ka ng pera, wala ako ipapahiram sa'yo, ha? hindi. May pakikiusap sana ako sa iyo eh. Ano yun? Magpapacheck up kasi ako bukas. Sasamahan ako ng ate mo. Eh, total, Sabado naman, baka pwedeng ikaw munang magbantay sa mga pamangkin mo. Ayoko. Anika, Ang kukulit ng mga anak mo, kuya. At saka tiyak, pipila kayo sa klinik. Eh, baka abutin na naman kayo ng hapon. Rest day ko bukas. At gusto ko mag-rest. Ayoko ma-stress. Ako na lang, Ronel. Oh, ayan naman pala ang Wonder Lola eh. Oh, maiwan na kita, kuya. May lakad pa ako. Ronel, ma, pagpasensyahan mo ng kapatid mo, ha? mula nung bata pa siya, hindi na nagbago si Anika. Kapag ayaw niya. Kapag gusto niya. Ewan ko ba kung bakit ganyan siya? Parang wala man lang malasakit sa ibang tao. Siguro ho dahil sa mga pangungutyang naranasan niya noon. Bata pa lang, tampulan na siya ng tukso. Madalas tinatawag siyang ampon kasi ibang mukha niya sa amin eh. Naging manhid siya para protektahan ang sarili niya sa mga masasakit na salitang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Pero nawala naman siya ng pagpapahalaga sa mga taong tanggap siya. Kahit sino man siya at ano man ang kanyang itsura. Ha? Anong sabi mo, Anika? Sabi ko, I have saved enough money. Kaya magpapayos na ako ng ilong ko. Nag-file na ako ng leave. Ganon? Oh, Okay. eh bakit parang hindi ka man lang excited for me, girl? Okay lang ba sa'yo kung magiging honest ako? Oh, oo naman. Bakit? Ano ba gusto mo sabihin? Alam mo, nung first time kitang nakita, ang first impression ko sa'yo, matalino at dissenting tao. Ay, totoo naman. Di ko napansin na may problema yung ilong mo eh. Kahit na nung matagal na tayo magkasama, hindi ko nakikita na ang ilong mo bilang kapintasan. Kasi naman, mababa ang standard mo sa beauty, girl. Nung tumatagal at lalo na kitang nakikilala, alam mo kung anong na-realize ko? Masyado ka nakatutok sa physical mong itsura. Kaya hindi mo nakikita, nagiging pangit ka na.
Dahil sa pag-uugali mo, sa pakikitungo mo sa ibang tao, sa pagsasalita mo. Hana? Kahit na hindi ka magpa-nose job, maganda ka. At mas gaganda ka kung magiging sensitibo ka sa mga binibitiwan mo salita at sa pakikibagay mo sa ibang tao. Kaya kung ako sa'yo, yung libo-libo mong naipon para sa pagpapagawa ng ilong mo, gamitin mo na lang sa mas makabuluhang bagay at ang pag-aksayahan mo ng panahon, ang pagsasaayos ng relasyon mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Yun ang mas mahalaga, Anika. Ang katawan natin, kapag tayo namatay, kahit gaano pa kaganda, uuurin lang naman. Pero ang ugali natin, ang mga nagawa at nasabi natin sa kapwa, yun ang habang buhay natitimo sa kanilang puso at alaala. Oh, Anika. Kanina ka pa dyan nakatulala. Malamig na ang pagkain mo, hoy. Nilalangaw na yung kape mo. Ma, Bakit? pangit ba ako? Ano? Sabi ng mga kaklase ko noon, ang pangit-pangit ko raw. Kaya wala ako ibang pangarap noon, kundi ang maging maganda. Walang ina magsasabing pangit ang kanyang anak. Para sa amin, ang lahat ng sanggol na aming iniluwal ay maganda. Dahil biyaya sila ng Panginoon. Pangit ba ang ugali ko, Ma? Anika, Kung ang ugali ko ang pagbabasehan, magiging proud ba kayo sa akin? Hindi nyo na kailangan sumagot. Buntong hininga mo pa lang, alam ko na ang ibig niyong sabihin. anak, ito lang ang tatandaan mo. Mahal at tanggap ka namin ng mga kapatid mo. Lalo na ng Kuya Ronel mo. Mahalaga ka sa amin, Anika. Ano to? Bagong sofa at bagong TV? Ayos ba, Kuya? Akala ko sa ibang bahay ako nakapasok eh. Gula-gulanit na yung sofa natin, kaya sabi ko, mas mabuti pa bumili na ng bago. Ayos. Makakapanood na ako ng basketball. Matagal na palang sira yung TV natin eh. Hindi kayo nagsasabi sa akin. Plano sana naming maghahati ni Mama para makabili eh. Mula ngayon, kapag may problema dito sa bahay, sabihin niyo na lang sa akin, Kuya. Hmm? Baka makatulong ako. Ha? Ay, siya nga pala, oh. Eto, konting halaga lang yan. Ha? Gamitin mo na yan sa susunod mong check-up. Naku. Kumusta na nga pala yung binti mo? Makakalakad ka pa raw ba ulit? Kailangan lang ng therapy. Salamat dito, Anika. Malaking tulong ito. Kuya, pasensya ka na ha. Mula ngayon, susubukan kong mas maging mabuting tao. Alam kong mahirap, pero alam ko, kaya ko. Dahil naririyan kayo. Hindi bigla ang pagbabago ang nangyari. Dahan-dahan, paunti-unti. Hanggang sa mas naging aware na ako sa ugali ko at sa perception ng ibang tao sa akin. From selfish, sinusubukan ko na ngayon maging selfless. Tama si Hana. Hindi ang panglabas na kaanyuan ang problema ko, kundi ang aking pag-uugali. Ang itsura natin, maaring maremedyohan, pero kapag hinayaan natin maging masama tayong tao, mahirap nang magbago, unless sisikapin mo talagang magbago. Ako po si Anika, at ito ang aking buhay. Ang tunay na kagandahan ay nakikita sa kung gaano kabusilak ang puso ng isang tao. Pakarigsigan na, Susan Robles, Rosana Villegas, James Quaton, Phil Cruz,
Jonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Anika. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Puyar. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanong, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang mabuting empleyado at kaibigan. Siya ay si Monique. 10 years na ako nagtatrabaho sa kumpanya ni na Ma'am Olga. Nagtagal ako doon dahil maayos naman ang pamamalakad ng kanyang daddy. Pero mailap si Ma'am Olga. Ganun pa man, sinikap kong maging mabuting empleyado at kaibigan sa kanya dahil ako ang kanyang assistant. Ma'am Olga, eto na po yung report ng ating finance department. Okay, Monique. Ilagay na lamang dito sa table ko. Yes, ma'am. Ma'am? Are you sick? Hindi. Wala akong sakit. Kanina ko pa po napapansin, matamlay kayo. At nakapikit. Oo nga pala. Pinikit ko nga pala ang mga mata ko. Ang sakit kasi ng ulo ko eh. Hindi ako nakatulog. Napuyat ako kagabi. Gusto niyo ikuha ko kayo ng gamot sa sakit ng ulo para makainom kayo. Para maging okay yung pakiramdam niyo at makapagtrabaho po. Salamat, Monique. Sige nga, please. Para magbago na mood ko. Ikukuha ko rin kayo ng sandwich para may laman po yung tiyan niyo bago kayo uminom ng gamot. Salamat uli. Oh, you're so thoughtful. Kayo rin naman, ma'am. Naaalala niyo kami. Maayos pa rin yung pamamalakad niyo sa company. Kahit hindi na active yung daddy niyo dito. Pero ma'am, mag-relax din po kayo paminsan-minsan. Bawasan niyo po yung sobrang sipag. Ma'am Olga, nabusog po ba kayo? Busog na busog, Harold. Masarap ka pala magluto, Salamat naman po kung nagustuhan niyo luto ko. Ay naku ma'am, talaga pong masarap magluto ang asawa ko. Sa kanya nga po ako natuto. Talaga? Opo. Kaya pag maluwag po yung schedule niya, siya ang cook dito. Willing-willy ho si Monique sa luto ko, ma'am. Tignan niyo ang taba niya. Uy, lahat tayo mataba, ano? Pati yung dalawa nating anak. Alam mo, natutuwa ako sa pamilya niyo. Abay, dapat pala, nang pa ako nagpunta rito. Hindi bale. Ngayon, alam ko na kung paano ako marirelax. Lagi akong pupunta rito. Sabi mo, Monique, mailap at hindi pala kwentong boss mo. Pero kanina, kwento siya ng kwento. Oo nga, natuwa nga ako kasi tingin ko, naging okay yung pakiramdam niya pag alis niya rito. Ang alam lang kasi namin sa kanya, alam mo, dalawa yung anak nila ni Sir Bernie. Yung panganay, last year lang umalis para mag-work abroad. Yung bunso na lang yung kasama nila. Yun lang yung alam namin. At kanina mo lang pala nalaman na hindi sila okay ng asawa niya. Oo. Matagal na pala siyang nagtitiis sa masamang ugali at pananakit ni Sir Bernie. At kaya pala nakita kong nakapikit siya kanina. Dahil hindi siya nakatulog. Dahil doon sa pag-aaway nila ng asawa niya. Ay, naku, kawawa naman siya. Bernie. Narito ka na pala. May lang natapos yung... Walang hiya ka? Bakit ka ba nanununtok? Wala naman akong ginawang masama. Sinungaling! Bakit ngayon ka nang dumating, ha? Nakapagkita ka sa lalaki mo? Ha? Sumagot ka! Mali ang iniisip mo!
ko ang mami mo, Angelica. May lalaki siya. Yun ang dahilan kaya madalas siyang gabihin ng uwi. Tulad ngayon. May meeting kami. Hindi na lang yun natapos. Tama po si Mami. Narinig ko sinabi niya yun sa ating kaninang nag-aalmusal tayo. Huwag mong ipagtatanggol ang mami mo, ha? Pinagtutulungan niyo pa ako. Daddy! Bakit ka ba nagkakaganyan, Bernie? Maraming taon na tayo mag-asawa. Wala ka namang napatunayan sa mga binsang mo sa akin. At huwag mong hintayin may makita ako, ha? Dahil kapag nangyari yun, papatayin kita! Daddy! Huwag naman po kayong ganyan. Malaking kasalanan po ang iniisip ninyo. Pati ikaw, Angelica! Papatayin ko! Dahil sa pagtatanggol mo sa babaeng to! Ma'am, kung gusto niyo, ako na lang makikipag-usap sa bisita natin. Anyway, alam ko naman yung concern niya. Para hindi na ho kayo mahirapan pa. Salamat, Monique. Talagang hirap ako itago ang mga pasako. Sinaktan na naman po ba kayo ni Sir? Tulad ng dati. Dahil sa hinala niya, ginabi na kasi ako ng uwi dahil sa meeting natin. Nagbanta pa nga siya, napapatayin ako. Oh, Pati yung anak namin. Dahil pinagtatanggol ako ni Angelica. my God. Ma'am, huwag ko kayo magagalit, ha? Pero, nasa tama kayang pag-iisip pa yung asawa niyo? Matagal ko na rin tanongin niya sa sarili ko. Kaya nga minsan, hinimo ko siyang patingin sa doktor. Pero nagalit siya. Sinaktan ako. Kaya hindi ko na siya kinausap patungkol doon. Pero ma'am, hindi po pwede mag-iis na lang kayo. Lalo po binabantaan yung buhay niyo. Ma'am, kung sabihin niyo kaya ito kay Sir Tony, sa daddy niyo. Ayoko na magsalita pa kay Daddy. Ha? Matanda na siya. Ayoko na problemahin niya ako. At isa pa siya ang pumilit sa akin. Napakasal kay Bernie. I'm so happy you came to visit me, Apo. I really want to see you, Lolo. I want to talk to you. Uy, it seems na may mabigat na problema ka. Is it about your boyfriend? No, Lolo. Wala naman po akong boyfriend eh. Well, anong gustong-gusto mo sabihin sa akin? This is about Daddy. Lolo, matagal na po kami may problema sa kanya. Ano? Siya po ang dahilan kaya ginusto ni Kuya na magtrabaho abroad. Para makalaya sa pananakit niya. Kapag pinagtatanggol si Mami sa pananakit niya. Sinasaktan ni Bernie ang anak ko? Bakit? Anong dahilan? Gusto mong bukas na lang tayo mamasyal ng mga bata? Oo. Eh bakit? Ano ba gagawin mo ngayon? Pupunta ako kina Ma'am Olga. Dadalawin ko. May sakit ba boss mo? Hindi ko alam. Pero kasi hindi siya pumasok kahapon. At hindi rin niya sinasagot yung mga tawag at text ko. Eh bakit ganun? O kaya nga nag-aalala ako. Hindi ko rin siya nakikitang naka-online. Okay, sige. Bukas na lang tayo mamasyal. Oh, mag-iingat ka sa pag-alis mo, ha? Bakit po ba kayo nagagalit sa amin, Daddy? Wala naman po kaming kasalanan ni Mami. Arangawa mo na, Bernie. Huwag mong idamay sa galit mo sa akin si Angelica. Pinagtutulungan niyo ako mag-ina, ha? Niloloko niyo ako. Akala niyo, maloloko niyo ako, ha? Nagkakamali kayo. Daddy! Kaya ako kayo itinulong sa bahay na to. Hindi kita pinagtataksilan. Tumigil ka! Bago niyo akong tuluyang may bagsak,
Papatayin ko na kayo! Huwag niyo kami nidaling, mama kayo! Pamilya mo kami, Bernie. Anak natin si Angel. Hindi ko sa anak! Anak mo siya sa ibang lalaki! Kaya magkakampi kayo! Diyos ko. Akala mo, hindi ko alam? Matalino ko! Hindi ako tulad ni Papat na napaliw dahil sa pagtataksil ni Mama! Nandito na ako kay na Ma'am Olga. Uy, bakit kaya bukas ang gate nila? Aba, mahirap yan. Wala silang kaalam-alam, may nakapasok na pala sa kanilang bakuran. Tulad ko. Narito na ako sa mismong pintuan nila. Lumod ka, Olga. O Diyos ko, Lumod! ano yan? Pinalulod ni Sir Bernice at si Ma'am Olga. Huwag ka sa akin, Bernie. Huwag mo ako patayin. Papatayin niyo si Ma'am? Ganyan na. Magmakaawa ka. Hindi maaari ito. Tatawag ako ng pulis. Patawarin mo ako, Olga. Kung hindi kita pinilit na ipakasal kay Bernie, hindi mo sasapitin ito. Daddy, habang panahon ako nagtiis sa pananakit niya. Ayaw niya magpagamot. Kahit gusto ko na siya dalhin sa doktor. Ngayon sa mental non-diretso niya, tutulungan kitang makabangon, anak. Kayo ng apo ko. At malimot ang mapait na pangyayaring ito. Maraming salamat sa iyo, Monique. Dinalaw mo ko noong araw na yon. Nailigtas mo ang buhay namin ng aking anak. Mabuti rin po, Ma'am Olga. At naging mabilis ang pagresponde ng mga pulis. Ano pong sabi ni Sir Tony? Magbabakasyon muna kami sa ibang bansa upang makalimot. Salamat uli sa iyo, ha? Hindi ka lang mabuting empleyado. Mabuting kaibigan ka rin. Kina Ma'am Olga pa rin ako nagtatrabaho. At dahil sa pangyayaring yon sa buhay naming lahat, lalong naging magkaibigan ang aming pamilya. Ako po si Monique at ito ang aking buhay. Mapalad ang taong mabuting kaibigan. Sa kanya hindi ipagkakait ang magandang kapalaran. Makaragsiga na, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit Belcarmen Amor, James Coaton, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Monique. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong PR, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng buhay ng matalik na magkaibigan at ang isang malaking pagsubok na magkasama nilang hinarap. Siya ay si Rona. Wala akong kapatid at wala ring tatay. Single mother ang mama ko. Buti na lang, nung kindergarten pa lang ako, nakilala ko na ang best friend / sister from another mother, si Rhoda. Para sa akin, basta't kasama ko siya, hindi ako mangangamba kahit ano pa ang harapin kong mga pagsubok sa buhay. Ito, Besh! Mas mura yata tong package na to. Oo nga.
Sige, yun na lang. Okay. Magko-coordinate na tayo dito sa travel agency na ito. Oh my gosh! I am so excited! First trip natin to outside the Philippines. Paris! Here we come! Grabe! Super excited ako! Oy, kailangan mag-prepare na tayo ng mga dadali natin, ha? Ayoko na maraming dala. Ay, ako rin! Ayoko din. Ilan na ba yung napuntahan nating lugar? Ay, basta. We've been to all the regions of the Philippines. Oo nga. Magastos ha, pero ang sayo kayo mag-travel. Ayo. Kaya hanggang sa tumanda tayo, ha? Mag-travel tayo na mag-travel. Gusto kong ikutin yung buong mundo. Para saan pat nabuhay tayo? Kung hindi naman natin makikita ang ganda ng planet Earth natin, di ba? Tama ka dyan. Kapag may asawa na tayo pareho, iiwan lang natin sa kanila yung mga anak natin para makapag-travel pa rin tayo. Oo nga. Baka isipin nila, nag-asawa lang tayo para makakuha ng magbabantay ng bahay at ng mga bata para sa atin. Well, take it or leave it. 6 months pa! 6 months pa ang hihintayin natin. Naku! Kung pwede lang hilahin ng araw para makita na natin ang Eiffel Tower! Birthday ko bukas. Imbitahin mo si Roda, ha? Siyempre naman, mamita. Hindi siya mawawala. Tapos, after a week, siya naman na magbe-birthday, di ba? Opo. Alam mo, napakapalad mo. Dahil nakilala mo si Roda 25 years ago. Kung hindi, baka napakalungkot ng buhay ko ngayon. Nagkaroon ka ng papa at mga kapatid dahil sa kanya. Paano naman kasi? Sabi ko naman sa'yo, ma, pwede ka naman mag-asawa uli. Ayaw mo naman. Para saan pa? May anak na ako. Ikaw lang, sapat na. Yay! Mamaya niyan, makakuha pa ako ng lalaking tarantado. Di nasira pa buhay natin. Sa bagay, masaya naman tayo kahit tayong dalawa lang dito sa bahay. Siya nga pala. Samahan mo ako mag-grocery ng mga lulutuin bukas, ha? At gagawa rin ako ng paborito ni Roda na potato salad. Nako! Tiyak, matutuwa na naman yun. Happy birthday ulit, Mamita. Salamat sa pag-imbita sa amin dito. Nilulook forward ko po talaga ang birthday niyo, tita. Kasi dito lang ako nakakakain ng ganitong mga pagkain eh. Ano, gusto mo ba dito ka na tumira, Josh? Pwede mag-isa na lang ako sa bahay. Pauwiin mo na kasi yung asawa mo. Ano pa ba ang pinagkakagastusan nyo? At todo, trabaho pa rin siya sa abroad. Paano? Itong panganay niya, puro pagka-travel ang inaato pa. Oy, grabe si Papa, oh. Nagbibigay din naman ako kahit pa paano sa inyo, ah. Oo, nagbibigay ka. Pambili ng sabon na shampoo mo. Dito na muna ako matutulog sa inyo, ah. Uy, walang kasama si Mamita. Wala siya sa bahay, ando sa isa kong tita. Okay, ganun ba? O teka, bakit parang pagod na pagod ka ngayong araw? Ongoing kasi ang annual audit namin, kaya nakaka-stress. Gusto mo manood tayo ng movie? Ay, ayoko. Gusto ko nang matulog. Ay, ano ba yan? Ang boring naman. Buti ko nga, wala ka yatang ginawa maghapon eh. Meron naman. Type lang ng reports. Buti pa, sa inyo na lang ako magtrabaho. Sige, gusto mo kahira sa hardware? Bakit hindi? Baka mamaya wala pa isang araw magreklamo ka na. Kasi malikabok, mainit, iba-iba yung amoy na naaamoy mo. Ay, huwag na lang pala. Yun. Rona, Roda, siguro dapat kambal tayo, no? Kahit ang mga pangalan natin, hawig eh. Malamang. Ano nga kaya, no, kung kambal tayo? Sa tingin mo, may magbabago? Mula mga bata magkasama na tayo. Roda, Hmm. what if maikli lang palang buhay ko? Ano? Hindi, halimbawa lang naman. Paano
Kung hindi pala ako tatanda, o paano ka? Ay nako, ayoko nga isipin yan. Mamimiss mo siguro ako ng bonggang-bongga. Tumigil ka nga. Ikaw puro nonsense siyang iniisip mo. Sorry na. O sige na, yung Paris trip na lang ang pag-usapan natin. 5 months na lang! Nasaan na ba itong si Rona? Kanina ko pa tinatawagan yung cellphone niya. Bakit hindi niya sinasagot? Hi, Mamita! Bakit hindi mo sinasagot yung cellphone mo? Wala naman ako naririnig na nag-ring teka, asan yung cellphone ko? Hala, naiwan ko yata sa office, ma. Teka, babalikan ko. Wag na. Mag-drive ka, alis tayo. Saan tayo pupunta? Sa ospital. Ospital? Bakit? Si Roda, itinak mo sa ospital. Tumawag sa akin ng papa niya kasi hindi ka nga nakokontak. Oh my gosh! Tara na, ma! Tara na! Bilisan natin! Ate ko. Sana, Josh. Walang mangyayaring masama sa ate mo. Ate Rona, hindi na siya umihinga nang nakita ko siya sa kwarto niya. Nakandusay siya sa sahig. Nahimatay lang siguro siya. Paano kung hindi na bumalik ang pulso niya? Hindi yan mangyayari. Matapang ang ate mo. Kayang-kaya niya masurvive ito. Teka, nasaan na ba yung doktor? Rona, Papa, ano nangyari? hindi ko alam. Wala naman siyang dinaramdam kanina. Normal naman ang lahat. Kumain lang siya tapos sabi niya, pupunta siya sa kwarto dahil may ibibigay siya kay Diyos. Sabi niya kukunin niya yung binili niya sa akin na polo. Nasusutin ko sa job interview ko bukas. Matagal bago siya lumabas kaya nainip na si Diyos. Ano kaya nangyari kay Rhoda? Ang mama mo, pinaupo ko muna doon sa labas para may hangin. Namumutla na rin. Walang mangyayaring masama kay Rhoda. Walang mangyayaring masama sa kanya. Ang pamilya ni Rona, Kami po, Dok, kumusta siya? humihingi po ako ng paumanhin. Bakit po? Ano nangyari sa anak ko? She didn't make it. No, Oh, hindi totoo yan. Patay na siya. hindi. Ang anak ko. Sinungaling kang doktor ka. Miss, Paano mamamatay ang isang taong wala namang sakit, ha? Nahimatay lang siya. Baka dahil anemic siya or anything, pero hindi siya pwede mamatay. I'm sorry po. Hindi! Sabihin mo, buhay ang kaibigan ko, buhay siya! Ate Rona, Hindi maaaring mamatay si Rhoda! Hindi siya maaaring mamatay! tama na ate. Rosa. Huwag kayong umiyak! Hindi patay si Rhoda! Sinungaling yung doktor na to! Sinungaling siya! Rhoda, anak. Bakit naman biglaan ang pagkawala mo? Kung alam ko lang. Kung alam ko lang. Sana pinauwi ko na talaga ang mama niya. Sana nagkasama pa sila. Napakabata pa niya para mawala sa mundong ito. Hindi ko alam kung makakaya ko ito. Hindi ko alam kung paano babangon at magpapatuloy sa buhay na wala na ang panganay ko. Si Rhoda. Hanggang ngayon ayaw niyang tanggapin na wala na si Rhoda. Kahit si Diyos, walang sino man sa atin ang nakapaghanda sa pigating ito. O Rhoda, anak, bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Kaya ba nauna ka na?
Dahil takot kang ako ang unang mawala? Joke lang naman yung tanong kong yan sa'yo eh. Masyado naman sineryoso. Hindi naman kita basta-basta iiwan eh. Rhoda, bakit naman ganito? Alam mo namang, ikaw na ang itinuturing kong kapatid mula pa noon. Bakit kailangan mong iwan sa ganitong paraan? Ngayon, sabihin mo sa akin, paano? Paano ako muling mabubuo kung wala ka na? Paano? Bukas na ang flight mo papuntang Paris, Rona. Tutuloy ka ba? Kailangan, Ma. Masayang-masaya na sana kayo ngayon ni Rhoda. Nakalilito pa siya. Kailangan kong tumuloy. Para pag uwi ko, maaari kong ikwento sa kanyang nakita ko sa lugar na dapat sabay namin pupuntahan. Anak, Napakahirap, Ma. Pero kailangan ko nang tanggapin. Mahabang buhay na siyang wala. Mga alaala na lang niyang naiwan sa akin. Dahil kapag hindi ko tinanggap, para ko na rin binaliwala ang masasayang araw at panahon nakasama natin siya. Kaya kahit napakahirap, susubukin kong tanggapin ang kanyang biglaang pagkawala. Dahil kay Rhoda, napatunayan kong napakaikli lang ng buhay. Kaya nararapat lamang na huwag natin sayangin ang bawat araw na ibinibigay sa atin. Dahil hindi natin alam, bukas o sa makalawa, hindi na tayo mabibigyan ng pagkakataong makita ang ganda ng mundo at makasama ang mga taong mahalaga sa atin. Ako po si Rona at ito ang aking buhay. Life is short and time is cold. Mga kasaibihang gasgas na, ngunit sana mapagtanto nating hindi lamang ito basta kasabihan, kundi paalala sa atin na maging wise tayo sa paggamit ng bawat oras at araw na ibinibigay sa atin ng may kapal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, James Quanton, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rona. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.